Ayan po, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Simulcast po tayo sa TikTok, sa YouTube, Facebook, at saka sa Rumble. So, good evening to everybody, lalong-lalo na dito sa mga nasa TikTok. Si Ma'am Ida, Extraordinary, Banwa, Just Marvel, Empress, Rowena, Beth's Place, Gigs, Arnold Balasangay, Muichiro Tokito, Dawawenya, Via, tama ba yun? Via 26, Mick and Kish, Arnold Sophia, Andrew Hoffer Lapina, McLeod 1969, Phoenix, Siegfried, and Sophie's World. Hi rin kay Ray Christopher, Ayan, Charlie Condes for Ma'am Julie, tapos Sir Charlie and Jenan. Okay, magandang gabi din dito sa ating YouTube and Facebook kay Stephanie, Dom G, Andre, Edmond, Emily Vianatics, The Patatas Guys, Stone Trooper, Job Freeman, The Caring Adolf, Owen Benedict, Gavina, Christia, Pichi, Rain, Ricardo Nelson, Ann, Roy, Lacocherong Mini, Jinjay, Corazon Crispina, Irina, Kera, Maribel, Nelson, Grace, Jason, Omar, Shiana, Cecilia Joan, good morning. Ay, kay Tataw Strauss Fernandez and kay Ma'am Leticia Magleo, Saide, Budang, Kaiben. Ang dami niyo na kaagad. Okay, sige, let's start with a few questions. Itong si Pochi, parang slam book questions. Kung magiging government official ka, sino ang gusto mong maging? I really don't like to be anybody other than myself. Yung mga, but if you had asked me for what position would I like, wala. Kasi sa totoo lang, ang position sa gobyerno, a lot of that depends on the appointing o hindi parati bibigay yan sa inyo. Diba? So, para sa akin, best not to desire anything. Kung saan ka iutos ng Pangulo, doon ka pupunta. Of course, din, yun din, diba, sa kakayahan. So, gayon pa man, that's still a good question. Good evening sa lahat. Kay Zaldi pa, Ma'am Delcy, you're here. Charlie, si Ma'am Saida, Sarah, Noor, Alexander. So, ang daming nagsasabi na at last nakapanood din. Well, more or less, ganitong oras tayo talaga nagla-live lately kasi I kind of want to sleep early. Pero siguro in the coming weeks, kung sana mamarapatin, I might be doing live just a little bit earlier. Either earlier talaga or later din, mga ating gabi. Kasi, yun nga, it depends on the time I fall asleep. Ideally, I usually maaga ako matulog. When I was in the cabinet, ang tulog ko talaga 6 ng gabi, assuming na makaabot ako sa bahay ng ganong kaaga, and then I would wake up at 2 a.m. Kasi ang dami mo ng kailangan gawin eh. Sabi ni, ano ang pros and cons ng Chacha? Sabi ni Kaiben. Well, the pros and cons really depend on what you're going to change. So, ang pinag-uusapan nga dapat ngayon, hindi muna Chacha. Ang pinag-uusapan dapat itong People's Initiative. Kasi niloloko nga nila tayo and that's already the intro to what we're going to say here. Ganitong nangyari, no? So, very quietly nagkaroon ng People's Initiative. Nag-gather ng mga signatures. But even before that, nag-thinking out loud si Speaker at sabi, siguro dapat palitan na natin ang saligang batas, di ba? Dapat amyandahan na natin. Lalong-lalo na daw, yung economic provisions. Tapos lo and behold, wala pang isang buwan, suddenly may nangongolekta na ng signatures. Mahina talaga ang kanilang script. Kasi ang obvious. Sipin mo, a week or 2 lang, dapat baguhin yung saligang batas. Suddenly may nangongolekta na ng signatures. Hindi ganun kadali yun, ha? Kasi you have to mobilize a lot of people. Ito ang requirements. Kailangan ng minimum of 3% of registered voters ang pipirma at sasang-ayon. Pero 12% of total registered voters in the whole country ang kailangan sumang-ayon para maikabit yung mga signatures na yun sa isang petition na isusumite sa COMELEC. So, pag kunwari, ikaw ay powerful person, to sabihin mo lang na, dapat baguhin na natin yung saling batas. Ano ba yun? Your wish is my command? O medyo nakaumang na sila at gumagawa na lang ng excuse? Para sa akin, the most logical to think is that ito nga, nakaplano na sila. And so, lumabas nga si Senator Amy saying na iyon na nga ang nadiskubre niya. Now, I know a lot of you aren't exactly sold on Senator Marcos kasi nga, she is a Marcos.
Naku, kawawa naman talaga yung pamilya na yan, ano? Kung kailan na, ano na, okay na, medyo nare-redeem na yung pangalan ng Marcos, suddenly, bagsak na naman, eto na naman tayo, di ba? Kawawa din naman talaga sila. So, sabi ni Senator Amy, it was fairly detailed, Project PI ang tawag, PI for People's Initiative and not the bad words. Sabi, ang timeline, major activities, December 15 to January 3. Prepare the petition, print the proposition, gawa ng signature sheets. Tapos detalyado siya, sabi niya, yung plano detalyado hanggang Pebrero. Pag dumating sa February 12 hanggang sa March 10, ito yung dates na pinag-verify yung mga signatures. Election officer, by the COMELEC election officers as ordered by the COMELEC and Bank. Aba, pati yung boto, pati yung decision ng COMELEC and Bank, naka-calendar, ganun sila kalakas. Sabi sa statement ni Senator Amy, March 11 to April 8, conduct of public hearings on the petition to determine the sufficiency or insufficiency of the petition of the required documents, and so on and so on. Sa madaling sabi, pinagplanuhan nila tayo. Diba? Kaya nga nakakarindi. Kaakibat nun, so ayan, may plano pala. So, hindi pala malayo na mag-isip tayo na kaya ang lalaki ng unprogram, kaya ang lalaki ng ayuda, kaya ang lalaki ng discretionaries, kasi may planong ganito. Ngayon, pag tinignan ninyo, at ito hindi pinipick up, lalong-lalong hindi ako sinasagot ng mga 12 na napakagagaling sana. Quote-unquote, di ba? Sarcasm. Nila sinasagot, yung issue na pinalalawak ng House of Representatives yung kanilang power. Yun lang po ang nasa People's Initiative. Walang wala dyan yung FEDPAR, wala dyan yung economic provisions, lo and behold, di ba? Hindi pala exactly your wish is my command. Your wish will be tripled. Kasi wala na, ang sabi ni Speaker, charter change tayo para mapalitan yung mga economic provisions. Poof! May People's Initiative para palawakin ang power ng Kongreso. Uy, kakaloka. Diba? So, kakaiba yung nila, yung pagpaplano nila. So, meron silang timeline at wala man lang kakaba-kaba na hindi nila ito makukuha. Walang duda na hindi maa-approve ng COMELEC ito. Dahil nga, mayroong decision ng Korte Suprema na binaliwala ang RA 6735. Kung walang batas, walang kampanya, walang charter change to People's Initiative. Eto pa, napaka-confident naman yata nila na more than 1/2 of the total voting population ay sasang-ayon dito sa pagbibigay ng extra powers dito sa Kongreso. Tapos, ito pa ang nakikita ko sinasurvey ko rin kasi yung mga komento. At meron pa, may mga nagsasabi pa na ano ba yan? Uy, hindi daw totoo yung suhol, hindi daw totoo na kaakibat ng ayuda. Ayan na nga, yung mga witnesses mismo nagsasalita. So, anong tawag dyan? Sinasabi ng mga witness na, ito binigyan kaming tagwa 100, ito kaakibat ng ayuda. Ito naman po, sinasabi ni Mayor, uy, sige na, yumaman kayo, may mga ganun pa. Puro panloloko, puro panlilin lang. Pero, super confident sila na maipapasa ito. Kasi alam natin na naging super confident sila kasi kung ano-ano na ng charter change ang pinapangako nila. So, ulit-ulit itong inuulit niya yung sinabi ni Sec. Harry. Hindi ko mabasa yung name mo. Sabi niya, hindi po ba mag-conflict sa Miriam Santiago versus COMELEC ang People's Initiative? Ilang beses ko na nga po yan pinost, nasa TikTok, nasa Facebook, nasa YouTube. Opo, ilang beses po namin sinabi, pero inintay nyo na sabihin ni Sec. Harry bago kayo maniwala sa akin. Diba? So, hindi. Ang punto dito is, parang in their minds, kumbaga, done deal na ito. Kasi, nangangako na nga sila economic provisions. Paano nila babaguhin kaagad yung economic provisions? Hindi pa nga ipapasa ang People's Initiative. Nakakaloka. Tapos, yun nga, mayroon akong mga sources na tinatawagan ang mga mayor mismo ng ilang mga powerful na kongresista. Uy, may powerful, meron hindi. Tinatawagan ng ilang
mga kongresista at yung mga super powerful na kongresista at sinasabi, oh, kailangan makadeliver kayo ha, kailangan maka ganitong number. Merong isa na sinabihan, uy, 20,000 dapat ang signatures na makuha ninyo ha. Huh? Di ba? Tumawang mga mayor, grabe ang pressure. O, di ba? Tapos makikita nyo nga, ayan, nakapost. Nakapost pa. Doon sa na, nililin lang yung mga tao. O, ayan, gusto nyo ba maging permanente yung ayuda? Yayaman tayo pag pinirmahan ninyo yan. Wow! Galing! Sabi ni Ma'am Annie, baka loan better money na po ang pinamimigay nila. Ala, natahi pa talaga. Yeah. Sabi ni Giant, ay hindi pala siya nagsalita. Sabi ni Sunflower, may bako, more than a wit, I like how Attorney Trix does her makeup. Nag-ano ko kasi ako yung skincare ko, kaya kailangan minsan talaga mag-mook up dahil napatapang yata yung retinol ko, nagbabalat siya dito. Ang ko nakikita. Natabo yan, kita. Sabi ni Ian, bakit try nila sneak tayong mga Pinoy lagi? We know naman na lagi din silang mahuhuli ng bayan. Ano ba ginagawa ni try and try kung lulusot? Nga naman. Sabi ni Juan Diego, mas mauto pa tayo dito ma'am dyan sa kanilang interest. Yun na nga. Sabi ni Dan, wala na yung sikwate. Hindi, naubos ko na bago ko nag-live. Tubig na ito. Sabi ni Christopher Yu, yung trolls make our conversations more exciting. So, yun, masaya. Ang saya-saya pag sinusugod tayo ng mga calls kasi ibig sabihin, natatakot sila na may makonvince ako. Galing, So, ngayon naman ang sinasabi nila, di ba? So, nakakaloka. Ngayon, ang tingin ko, may ilan talaga na umuumang na magkakaso sila sa Korte Suprema. At magka-question din, syempre, bago kayo umakyat sa Korte Suprema, ubusin nyo muna yung remedies nyo dito sa COMELEC. So, sure tayo, natatanggapin ng COMELEC yung petition kasi sinabi na nila, hindi daw balakid yung Santiago versus COMELEC. Ginabando na daw ng Supreme Court yan. Ay, talaga, kuya. Okay, fine. Sabihin na natin, nakapanipaniwala yon na hindi nyo kailangan i-explain yan. Ang bilis nyo naman, di ba? Na-research nyo na kagad yung Hindi naman, meron bang nagsampa na sa inyo noon ng People's Initiative kung kaya't alam nyo na yung sagot? O very recently, ni-research nyo na. Handang-handa di ba? Handa doon sa sagot. So, nahihirapan na nga yata daw ang calls. Ito yung dinig ko ha. Hirap na din yung mga tao na nag-aakibat dito sa sa sampa dito sa sa ilang araw na tutol. Hindi ba charter change ito? Matagal na ninyong gusto to. Hindi namin kahit kailan hinikayat ang pagbibigay ng extra power sa Kongreso, di ba? Ang hiningi namin, charter change. Yung iba sa atin, economic provisions. Yung iba, FedPAR. Yung iba, whatever, no? Di ba? Yung mga term extensions and so on. Iba-iba yung dahilan, pero kahit isa sa atin, ewan ko sa inyo ha, pero wala naman nagsasabing, uy, talaga, bigyan natin ng extra powers ang Kongreso. Walang ganon. Kaya yung mga sinasabi nila dyan na bakit kayo nagre-reklamo? Di ba si Tatay Digong gusto ito? Excuse me, si Tatay Digong nagpaaral pa siya, nag-convene siya ng Constitutional Commission para i-debate sila at kahit hindi super watered down na yung yung FedPAR diyan, sinubite pa rin yan sa Kongreso. Ang Kongreso ang hindi nagtuloy. Hindi daw nila gusto daw nila. Nag-aaway pa nga sila with the commissioners ng CONCOM. Sabi ni Ma'am Annie, cha-cha para sa Congress, no way. Pero yan yung tignan ninyo yung petition at ang gusto nilang pagbabago ay voting jointly per Senate President or the House Speaker. So yun? Ibig sabihin kahit mag-solo yung Kongreso, hindi kakayanin ng Senado mag-solo kasi 24 votes lang sila. Pero ang Kongreso, kaya nila kahit wala ang kumbaga lip service. Senators, ganito yung araw ng pagpupulong-pulong natin. Kahit walang quorum mga senador, go lang. Kakayanin nila dun sa 3/4 vote. Diba? So, bakit kumbaga, tigilan na nila yung moro-moro, sabihin na nila. Tapos, itong saya-saya, we caught another troll, guys. Ito si Gurnak Montebel. Sabi niya, made in China. Anong kinalaman ng China dito sa ating saligang batas?
Anong kinalaman ng China dun sa pagpapalawak ng Kongreso ng kanilang mga powers at nililin lang tayo sinasabi na ibibigay daw nila sa atin yung mga gusto nating pagbabago sa saligang batas basta bigyan sila ng powers. Alam mo, Gornak Montebel, troll ka talaga. Alam mo kung bakit? Unang-una, hindi ka naman nasa punto eh. Wala yan dun sa usapan dito. At clearly, hindi mo ako kilala. Sabihin ninyo, made in China. Parang gusto ninyong ipalabas na pro-China ako. Kung kaya, sinasalungat ko o ino-oppose ko itong mga sinusulong ng Kongreso. I don't have to be pro-China to do that. Walang kinalaman ng China sa saligang batas natin. And in fact, how does it even affect China pag ang mga kongresista natin na napaka, how do you call this, active, bibigyan natin ng additional powers. Kung meron na nagkakaproblema sa ganito, tayo yun eh. Di ba? Siguro naman, kulang na kulang pa yung binabayad sa inyo para itapon mo yung kinabukasan mo at ipagkatiwala mo dun sa mga kongresista na clearly wala yung kanilang interest, hindi nagko-coincide yung interest nila sa atin. Sabi ni Ma'am Annie, made in China lang ang kaya niyang itanong, walang alam, isagot na maayos, kawawag nila lang. Sabi ni Francisco, mga anak at mga apo ko walang pag-asa at sira ang kinabukasan niyo sa bansang ito. Puro politika, puro nakawan, puro korupsyon. 6 na taon lang sa panahon ni FPRD, medyo naging maaliwalas ang buhay natin. Mahirap na, akala ko magtuloy-tuloy na pero naging inutil sa bagong pamamahalaan. Inutil na Pangulo, yada-yada. Ito, sabi ni Stephanie, if ever matuloy ang Chacha, maganda if tulad dito sa US, bawat isang batas na baguhin, dagdag pagbobotohan ng taong ba. Ganun naman po talaga, dapat. Kaso, nangyari na po dati, tignan niyo yung 1987 Constitution, yes or no lang. Ito yung Constitution, payag ba kayo? Hindi. Yun yung daya. Sabi ni DRE, bagong Pilipinas, bagong budol. Ang shock yun. Sabi ni Ma'am Aida, bakit tahimik ang Senado sa mga ginagawa ng Kongreso, lalo na yung pinapagunit pakikipag-unite sa komunista. Ma'am, ang pagtaka ninyo ay kung bakit hindi sila umaangal, boto nila yung ma-water down dito sa People's Initiative. Sila yung super dehado dyan pero hindi sila umaangal pa. Hopefully umangal sila. May oras pa naman. Sabi ni Holyfield, can it be 50% total votes for Senate and 50% votes of HOR? The total is just 3/4, 75. Hindi po. Ang layo po eh. 30 House and body of voting as a whole. Hindi siya maliwanag doon sa saligang batas. Kung kaya ang pinapropose nitong mga magagaling ay gawin na 3/4 voting as a whole. Pero ang totoo niyan, para magkaroon ng equality yung dalawang chambers, 3/4 sa isa, 3/4 din doon sa isa, tapos kailangan mag-conquer. Ayaw nila ng ganon. Kasi syempre, ura-urada dahil ayaw nila rin na magkaroon pa ng mga debate-debate. Syempre, aangal ang Senado. Pero ang tingin ko dyan, kung i-outshout lang ng Kongreso yung ating mga magigiting na senador. Hindi ako fan, pero gayon pa man, ay nako, dapat mag-oppose na sila ngayon. Sabi ni Juan Diego, kinukusot pa pala ngayon ng Chacha, ma'am. Ano kayang brand ng sabon gamit nila? Sir? Stainy ay totoo. Daming issue. Sabi ni Nansky, PBBM put tamba at the helm of HOR, and in my thinking is that so Maharlika Fund will push through even in haste. And behind that, MF scheme. I am worried it may be connected to what SAS revealed about what the President uttered during their meeting. Ilagay nyo na kaya yung sinabi ni Ma'am SAS. Sabi ni Kamote Kid, sila talaga yung mga trolls daw talagang tunay na made in China, walang identity, peke. Sabi ni Ray Baha, ano po ang mas ideal na paraan ng pagbabago ng saligang batas yung walang masyadong influence sa mga trapo? Well, kung tayo yung mamimili, well, tatlo lang naman yung paraan Chacha, Concon, Concon at People's Initiative. Kung babaguhin natin ang sistema, hindi pwede ang People's Initiative. Ang CONAS, yung mga nakaupong senador at kongresista, sila na rin yung Constituent Assembly, sila yung magpropose ng changes. Ang Concon, mas representative kasi mamimili tayo ng mga taong uupo just for that purpose. Sabi ni, hindi totoo yan. Sabi ni Hyde, sabi daw ni Correct Movement, pwede naman daw ipa-revise later, so pirma lang dapat sa PI. I-revise ang kung hindi na nila ipamigay uli yung power. Ganito yan ha,
Pag binigay natin sobrang laking power dun sa Kongreso, sa tingin nyo, isusoli pa nila yon? Sa tingin nyo, bibitiw pa sila dun sa power? O sige, sabihin na natin, o bigay natin yung power to sa kanila para i-execute na, para sila po yung mag-propose ng mga changes. At pag umupo sila, file na tayo. Yay! Tingin nyo, bibigay nila yan? At tingin ninyo, assuming na ibigay nila yan, walang catch? At sa tingin ninyo, gagawa sila ng sistema na ma-obsolete sila, matatanggal sila? What do you think? Di ba? You know, kumbaga, you're dealing with the devil. May catch yan parate. Sabi ni Bob, if done deal na yan, bantayan na lang siguro natin. Need naman talaga natin ng pagbabago. Sa tingin mo, sino bang may ayaw ng pagbabago? Pero you know what you're doing? Defeatist yan eh. Sasabihin nyo na, kung hindi na kaya, gawan na lang ng ganito, ng ganito. Tingin niyo, ang pinakamalaking problema ng bayan natin, kaya nga tayo nagpo-propose ng changes sa saligang batas. Remember what I said? Kung ano yung ipopropose natin, must be a solution to the problem. And the problem is, yung mga mayayaman, yung mayaman lang lalo, tayong mga hampas lupa, hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon na makahabol man lang. If you want to remain poor and downtrodden forever, then by all means, pabayaan na lang natin sila. Pero ito, may pagkakataon na tayo to equalize the situation. Pero ang gagawin ninyo, iaabot lang natin ng buong buo, yung power sa kanila, even more. So, alam niyo, powerful na sila kahit ngayon. Sa kanila na nga yung pera, kanila na nga yung power, kanila na halos lahat. Hindi na nga nila tayo binibigyan ng sapat na edukasyon. Pinapabayaan nila presyo ng pagkain, tubig, kuryente, transportasyon. Pabayaan na nila lahat, basta yumaman sila. Ganun ba yun? All they care about is their power. And sasang-ayon tayo, parang, yes, sure, by all means. Why don't you just hand them the, whatever weapon it is that they're going to use to, para ilibing na lang nila tayo. Bakit pa? Anong magiging pag-asa natin kung hindi natin ito lalabanan? Ito yung problema. Akala ninyo, kung hindi ganun kadali yung laban, hindi na kayo lalaban. All the more. Pag ino-oppress tayo, we have to speak up. Ganito yan eh. Walang wasted effort yan. Kung sakasakali, in the immediate round of antagonism, matalo tayo, you can always come back to fight another day. Pero you cannot say na, sige, pagbigyan na natin ito ngayon. Kasi hindi na natin mababawi yan. Bukod pa, magiging president yan. Sasabihin, well, the people allowed it at this time. Bakit natin ibabaguhin yung rule? Gusto naman ng mga taong hinahampas natin sila. Sabi ni John, pag politiko nagsagawa ng pagbabago sa konsti, paniguradong pati political survival na mauuna sa agenda. Correct. Ito sabi ni Ma'am Annie, kagaya niyan, namigay sila kapalit ng signatures. Pag yan natuloy, palagay nyo, walang kapalit yung pinamigay nila. Lobbyist to the highest level ang mangyayari niyan. Oo, at paano nila babawiin yung pera na yan? Di ba? Sabi ni Sounds pa, party daw muna, sabi ni Madam. Sa Brunei, wala siyang pakina tinatapon na ng mga magsasaka, mga gulay nila. Sabi ni Hype, incentive daw yun at hindi vote buying. Just obviously, hindi niya naiintindihan. Huwag niyo nang pakikinggan yung mga ganong level mag-argue. Sabi ni Iceberg, ang daming desperate moves ng mga ambisyosong politiko. Wala pa naman napapatunayan magandang gawa. Ang sama ng pakiramdam, no? Ang sama na, hindi lang budol yung pakiramdam ko. Hindi na to budol. Kasi kung budol lang, yung mga tipong, campaign promises lang ang hindi tutuloy. Uy, walang usapan. Di ba, nung si Presidente Marcos ay tumatakbo at nung naupo na siya, kahit minsan hindi siya sumang-ayon sa charter change. In fact, sinabi niya sa akin at parati kong inuulit yan, it's not a priority right now. Ang daming kailangan ayusin, pwedeng sa susunod na lang na administrasyon yan. Bakit nila binabago? May daya pa. Yun ang nakakainis. Kung confident sila na gusto ng taong bayan yung ganito, bakit kailangan manloko? Bakit kailangan magbayad? Bakit kailangan iakibat dun sa ayuda? Bakit nila tayo kailangan lokohin kung hindi naman tayo magkatunggali? Bakit kailangan tayong bakit kailangan dayain pa ito hindi naman kung sangayon pala kami. Sabi ni Francis, incentive, 100 pesos. Ang babaw naman ng pirma niyan sa 100 pesos. Oo, na-incentivize ka sa 100 pesos. Girl. Ito sabi ni Ma'am Marilyn, hindi ka tiwa-tiwala ang kongreso na ito. Tama ka, pag pinagbigyan, hindi na mababawi yan. Totoo, bakit nila bibigay sa atin yan? Bakit nila isusoli itong power na binibigay natin?
Sabi ni 13, ay 100 pesos lang, apaka-cheap. Sabi ni Spectrum, alam nila madali maloko ang mga mahihirap to ayuda daw. Sabi ni Hyde, Congress used to say no con style expensive. Hindi po, con yung expensive. Pero easy, 450 billion unprogrammed funds. Ay, as if naman bibigay nila sa atin, di ba? Ang jaded natin, grabe. Sabi ni Joey Dinopol, nakaka-insulto sa mamamayang Pilipino. Oo nga. Sabi ni Gerson, katulad nung nakaraang eleksyon, tag 700 per vote doon sa lugar namin para kay BBM. Aray! Aray. Sabi ni Kuro, ang nakakalungkot karamihan sa Pinoy, wala na rin concern, nakakaumay na sila. Pues, trabaho natin yun. Pag wala silang concern, we have to make them feel that they ought to be concerned. Kasi, kung ngayon, ang nakawan ay nakatago pa, abay, pagka ganyan na sila ka-powerful, hindi na nila kailangan itago. Pamumukha pa nila sa atin. Sabi ni Spectrum, yung 299 na engagement ring nag-viral na tinalo pa ng Congress signature campaign nila, 100 lang. Malay nyo ba na 100 lang rin yung ring pero yung balance yung 199 delivery fee. Sabi ni 30, in fairness naman halos bayad na daw utang ng Pinas sa ibang bansa. In fairness to whom? Talaga naman binabayaran ang pinakamalaking allocation sa budget, mas malaki pa kaysa sa edukasyon, ay debt servicing. Ano akala ninyo? Na kinarve out natin at nag-earn ng marami yung gobyerno dito in the past 2 years at dito lang yan nagawa? What are you saying? Understand that debt servicing is something that we do every year. It's always part of the budget and it is almost always the biggest part of the budget. So yes, mababayaran talaga yan. It is a matter of time. Panahon ni Duterte, kahit ang laki, we were forced to borrow money, we also had to pay. Kailangan pa rin i-service natin yung older debts. So that's not a big deal. Parang, doon nga sila nagkamali. Bakit nila ilalabas yan? Bakit nila sasabihin na, oh good news, halos bayad na talaga yung utang natin, girl. So what? Hindi nyo achievement yan. Sabi ni Ma'am Althea, ako nagbigay sa pamilya ko para hindi nila tanggapin ang PI, hinigitan ko pa ang bigay. #ULOL. Sabi ni Kuro, bakit po ang bagal ng kilos kapag may korupsyong nangyayari at mukhang natatabunan na rin lang? Alam nyo, it really depends. Kasi minsan, yung mga tao na hindi pa natin na-appreciate kasi yung ebidensya. Kung yung ebidensya ay hindi talaga aabot sa isang conviction, kung ako yung ombudsman o ako yung authority na nag-authorize na na kasuhan yan, hindi ko aaksayahin ang oras ng hukuman o ang pera ng kahit sino man na mag-file ng weak na kaso. Alam niyo naman yung problema pag weak eh. Sabi ni Ma'am Annie, alam naman di sila magbayad ng utang ay wala nang project eh. Sabi ni Zebulon, dapat gumawa tayo ng legal moves para mapigil sila. Meron namang gumagalaw. Sabi ni Mifa Sol, yung nga po, dapat if accomplishment niya yan, dapat siya mismo ang nagbalita, di po ba kaya nakakatawa lang tong si... Sabi ni Tej, bakit 95% lang ang binayad sa utang? Sabi ni Hill, ang mga congressman hindi nahihiya sa mga ginagawa nila. Sabi ni Melesio, si Recto kakaupo pa lang, uutang na agad ang nasa isip. Ay hala talaga. Sabi ni Valerie, yung press release about debt servicing is the same as the press release about farm to market. And blood-cleared barangays, halatang there's a want for concrete achievements. Invento na lang tayo. Sabi ni Well Felix, kakaiba din tong si BBM daw. Right to remain silent pa rin, ganun pa rin kamanhid. Ay hala. Kaya naayos ko, di ko nahigpitan. Ano ba ito? Ayan, sorry po. Ayan. Sabi ni Irene Gutierrez, sabi daw po ni Senator Amy ay 20 million per congressman. Is it po kaya po? Hindi ko sure kung 20, pero hindi rin sure si Senator Amy eh. Wala akong kaduda-duda na kung sakasakaling kailangan may i-persuade, maglalabas talaga at maglalabas ng pera. Sabi ni Roy,
nasobrahan po yata ang tiwala ng mga congressman. Halimbawa, si Nograles talaga lumantad. Akala ka po ba nila tatakbo tong Chacha para forever ang posisyon nila? I think confident sila for a reason. So yun ang babantayan natin. Anong reason yun? Sabi ni Yueki, ibigay nila sa tao ba pagbabago ng saligang batas, dapat kon-kon. Oo, isa pa yan. Pansin nyo, walang bukang bibig yung Kongreso kundi kon-as ng kon-as. Sa Constituent Assembly, hindi man lang nila sinasuggest na dapat kon-kon. At pag sinabi nila talaga na mahal, sabihin natin, balik natin, mga darling, di ba, kalahating bilyon ang ina-allocate ninyo para sa ayuda at ilan, 731 billion ang unprogrammed funds. Kaloka. Sabi ni Ona, doubtful ako mag-file ng motion sa COMELEC, baka padala din yan sa nagsusulong para ang kaso ay mahina at mananalo at matutuloy. Kaya dapat manmanan yung mga taong nag-file ng motion. Alam nyo, hindi yan magiging issue pag more than one person ang nag-file. Pero mahirap po yan na yung iniisip ninyo na magfa-file, hindi motion niya, petition po kasi. Yung magfa-file para pahinain at i-approve, hindi po ganun yun. Pwede nga yung pwedeng may mag-join pa eh. So hindi yan maaasahan na strategiya. Sabi ni Juan Diego, may anting-anting po ba yung kapitan sa Kongreso? Sabi ni Sounds pa, yung trust na sana ng tao for Chacha for a good reason, biglang nagtatarnish. Very wrong move from Tamba. Kaya you know what? I don't think they really care. Ay, sayang, di natin pinagkakatiwalaan. He doesn't care about us. What makes you think he cares? Sabi ni Spectrum, ang PWD, hirap mag-ask ng tulong at maliit lang matatanggap ko sa DSWD, pero sa Congress, grabing corrupt. Sabi ni Jam Sam, I believe BBM is either facing a potential or imminent loss of power. Regardless, there's an urgent need for his immediate, I don't know. Sabi ni Modi, kaya pala ang haba ng bakasyon nila kasi may mga homework pala na dapat gawin. Sabi ni Amor, if matuloy ang Chacha, ang mga mayor body na iboboto, i-appoint na lang ng prime. Wala pa nga pong detalye. Kaya nga po, lahat ng mga tanong tungkol sa Chacha, walang masasagot. Wala. Kasi hindi naman Chacha ang nangyayari. People's Initiative para palakasin ng Congress. Forget all the other discussions. Forget yung maaasahan pa na pagbabago kasi ang ginagawa nila sa People's Initiative, pinalalakas lang ang Kongreso. Ulit-ulitin ko yan ha. Sa People's Initiative, ang gusto lang nila ay palakasin ang Kongreso. Sila lang ang magpo-propose ng pagbabago sa saligang batas. So wala yung mga tanong ninyo na ganito ba yung Chacha na yan? Ganito ba yung magiging may prime minister ba? May paano? Ay talaga, Geovision. Parang naman. Palakasin in what way? Kakasabi lang po namin, di ba, na voting jointly upon the call of either the President of the Senate or the House Speaker. Ibig sabihin, sila magde-decide kung kailan, paano at ang proposals to amend the Constitution. Hindi tayo, sila. Walang diskusyon. Tingnan nyo, inuura-urada. That's why nagtatanong ka ng ganyan because there is no information about what is being proposed by People's Initiative. Hindi ba kayo worried niyan? Palakasin in what way? The mere fact nga na nagpi-People's Initiative na wala tayong kaalam-alam and so many people do not understand it. And in fact, ayan, tanong pa ng tanong sa FedPAR, tanong pa ng tanong matatanggal ba ganito, magiging Prime Minister ba ganyan? Hindi. Ang People's Initiative, simple lang, i-amend lang ang Article 17, Section 1. At dun sa Article 17, Section 1, Congress will be able to outvote the Senate any old day. And the Speaker alone can call for the vote. That's it. That's how powerful they are. Paano kung mag-constitute sila? O sige, baguhin natin ang saligang batas. Kunwari, titignan nila yung economic provisions. Congress at Congress lang alone. Kung mag-meet sila, mag-decide sila, tara, baguhin natin saligang batas. Tara, gawin natin by con-as. Tara, gawin natin in less than 2 weeks. Tara, bumoto na tayo ngayon pa lang. Diba? That's how powerful they're going to be. Pinapirma agad na walang barangay meeting or awareness galing sa barangay or official or municipal, sabi ni Just Marvel. Oo nga Hindi, tingnan nyo lang dito sa social media. People are talking about Chacha. How can you talk about Chacha?
People's initiative isn't even yet about about the things that we want in the Constitution. Nobody asked us. Tingnan niyo yung ginagyan sa TikTok na sabi ko, People's Initiative, nasan yung people dyan? People's Initiative, hindi nga hindi man lang tayo tinanong. People's Initiative, bakit hindi ako magagalit? Ito may nagtanong, bakit ka galit? Hindi ka galit? Hindi ka galit? Na niloloko tayo ng harap-harapan, pero ang ginagawa nila is through the use of our taxpayers' money, and then they're foisting a fraud on people. Bakit hindi ako magagalit? Ang hindi rational dito, yung hindi galit. So, tinatanong pa kasi, yun na nga, that's exactly the evidence that shows us na niloloko nila tayo. Kasi, itong pagpapropose, everybody's talking cha-cha. Wala pa pong cha-cha. Except sa People's Initiative. Ano itong People's Initiative na to? Naku, nagtotol pa to buisip. Okay. Ano yung People's Initiative? Anong ginagawa ng People's Initiative? Ano? Palalakasin yung House? Humingi tayo ng FedPal, tapos binibigyan nila tayo ng, sige, palakasin natin yung Kongreso. Di ba? Sige, tanong pa. Nag-react na po ako, Boy Nood. Sabi niya reaction dun sa appointment ni Recto. Check niyo po sa YouTube kahapon. Sabi ni Mui, the easy targets are those 4 peace members. Sabi ni Shema Israel, don't sign. Well, ma'am kasi, kailangan lang nila 12%. So, hindi tayo lahat tatanungin. Sabi ni Stephanie, may iba ako. Since nabanggit niyo po kanina yung retinol, pag masyado daw matapang for your skin, sabi ng derma ko, use it every other day. Every other day po. Nag-retinol na ako dati, just probably this brand lang. Tapos during the evening lang dapat siya. Yes ma'am, evening lang po talaga at every other day lang po talaga. Tapos ang nipis-dipis lang talaga ng amount na ginagamit. Dati nga yung nagagamit ko, yung nakakasakit pa ng ulo. Ngayon, nakahanap ako ng brand na hindi masakit sa ulo. Nagsisettle lang po yung skin. Sabi ni Boy Nood, buhay pa po ba si Remulla? Nag-press con po siya 3 weeks ago pero audio lang. Pinapapahinga po siya kasi matindi po. Nung na-bypass po siya, hindi siya nagpahinga 10 days lang siya wala. Tapos nagtrabaho na siya. Tingin ko na nanghihina siya. Ano ba yung brand ko? Nandali, titignan ko pa po. Seryoso, nakalimutan ko yung brand. Sabi ni Tong Rose, paano nga maraming hindi alam pati ako. Kaya nga po inaaraw-araw natin to. Sabi ni Sounds pa, o yan. Pag-uusapan natin yan, parliamentary system. Hindi nga nila alam. Yan. Sabi ni Juan Diego, it's not people's initiative, ma'am. It's personal interest. Ang galing. Sabi ni Well Falks, I can't imagine what will happen sa bansa natin, buhay na naman ng bundok. Sabi ni Totsi, we should approach it in a democratic way. Sana lahat tayo may stand sa Chacha kung hindi sino-sino. Paano nga tayo magkakastand sa Chacha? Kongreso lang naman talaga magdi-determine kung anong babaguhin at paano babaguhin. At ngayon pa lang, sure ako, nakaplano na kung anong ilalagay nila at nahikayat na kung sino yung boboto para dun. Tignan nyo nga, itong People's Initiative, pinagplanuhan nila talaga tayo. Sabi ni Melesio Rowan, ang People's Initiative ay pag-amyenda ng isang batas sa Constitution. No, pag-amyenda, pwede rin po kasi isang provision sa Constitution. At ang gusto nila i-amyenda ay joint voting ng House at Senate. At pag nakalusot yan, ay bulagaan na lang kung ano ang agenda ng mga congressmen. Thank you, Melesio. Magaling pagkaka-explain nyo. Sabi ni Jam, when bad men combine, the good must associate, else they will fall one by one and up. Juan Diego, remember ko yung subject ko, business law, pero topic namin is 87 Constitution. Sabi ni Franz Phil, do you think this cha-cha thing will prosper? I think they will do their best to make it prosper. Laki ng fund ni Tamba, sabi ni Sinagtala, napapasunod niya lahat ng ambisyosong babs. Sana election uli para si VP Sara Solid.
Sabi ni Erwin Ballesteros, paano po bang matanggal ang Kongreso para mabawasan na ang pasasakuran ng taong bayan? Alam niyo kung paano? Through charter change. Kaya siguro pinalakas nila sarili nila para siguraduhin nila hindi sila matatanggal. Sabi ni Areyu Gilo, so yung tulfo sa Congress na 3 ay kasama sakali sa pag-push ng Chacha or People's Initiative. Si Senator Tulfo ba pabor sa kapatid, asawa, anak niya? Kasi Senado ayaw ng any changes. Wala pang sinasabi ang Senado Ina-assume lang natin na aangal sila. Sabi ni Teddy, dapat ang Congress ang tanggalin mga BS. Yan. Sabi ni Giero PTF, sunod kasi sa government, wag puro dada, wala namang kayong nagagawa at ambag sa bansa natin. Okay guys, we got a live one. Sabi ni Giero PTF, may picture pa siya, kitang-kita. Sunod kasi sa government, wag puro dada. 2 constitutional provision na kagad ang minali niya. Wala namang kayong nagagawa. 3 na. At ambag sa bansa natin. Actually, 2 lang. Okay. Ganito, Jero, Ang basihan ng ating saligang batas ay kaparehong-kapareho ng sa US Constitution. At isa dun sa doktrina na yon ay ang taong bayan ay dapat parating suspetsyoso sa gobyerno nila. Hindi ko po yan iniimbento. Matagal na po ang doktrina na yan. The people must be suspicious always of government. Bakit? Kasi nilalagay natin ang lakas at poder sa kanila. Binibigyan pa natin sila ng pera at binibigyan natin sila ng pagkakataon at pagkikilala na sila ay may power over us. But that power comes from us. And like any human being, government is, like anything, government is run by human beings who have feelings at may mga may kahinaan sila. Kung kaya, dahil may mga frailties, ang mga taong nagpapatakbo ng gobyerno, kailangan binabantayan sila. At paano natin nilalabanan yan? Una, babantayan natin kasi nagre-require tayo ng transparency. Pangalawa, kailangan kinikriticize natin sila. Kasi once nakaupo ka doon, kadalasan ang feeling mo, ikaw na ang pinaka hindi dapat sinasalungat na tao sa buong mundo. Ang taong bayan para i-correct siya. Obligasyon. Hindi lang po yan pribilehyo. Hindi yan pribilehyo. Obligasyon nating mga mamamayan ang i-call out ang ating gobyerno pagka ito ay naglalabis. At ang sandata natin, ang tinatawag na free speech, yung sinasabi ninyong puro dada, 2 yung mali mo dyan. Unang-una, hindi masama ang dada. Pangalawa, obligasyon na nga siya na i-correct natin ang gobyerno natin pag ito'y nagkakamali o nagmamalabis. Dahil lalala lang yan kung papabayaan natin. Pangatlo, akala mo ba ang dada, hindi aksyon? Kasi paano natin kakausapin? Paano natin i-correct ang gobyerno kung hindi tayo magsasalita? Words are our weapons and those weapons are put in our hands by the Bill of Rights. Kaya sa susunod, Mr. Giero PTF, hinay-hinay sa pagsasalita kasi na-expose lang yung ignorance ninyo. Hindi tayo slaves ng gobyerno na kailangan sunod-sunuran tayo kahit mali na sila at abusado. Hindi tayo dapat nananahimik kasi walang magiging pagbabago at baka pati mga anak at mga apo natin apihin nila. Masama niyan, baka mga anak at mga apo nila ay lumaki rin na mapang-api, mapanghusga at oppressive. Sana ang mga anak at mga descendants mo hindi katulad ng ganyang tanong mo. Sabi ni Oh, shut up. I'd like to know what Giero does if he has such audacity to say wala tayong ambag to learn. Time ng Yolanda, di ba yung isang Romualdez ang active na tumutulong? Asa na po siya? Active na tumutulong? Hindi na, biktima din siya. Siyempre tutulong, mayor siya . Sabi ni Sandro Alawi, Chacha is good itself. Bakit ayaw ng mga Pilipino ng pagbabago? Caught another one, guys. Bakit? May Chacha na ba? Yung Chacha, good in itself? Ano yung good? Binabago natin ang saligang batas para palakasin lalo yung mga kongresista natin para kaya nila tayong ratratin at i-railroad ang mga pagbabago sa saligang batas. Chacha is not good by itself. It is necessary in some instances. Hindi mo pwedeng sabihin na Chacha is good. Paano kung ang tinanggal dyan ang Bill of Rights? Not that they can. The Supreme Court will say no. Pero, paano kung biglang mawala lahat ng mga safeguards? Good pa rin ba yun? Chacha is not good by itself. It will depend on what those changes are. That's why kailangan binabantayan natin kung sino yung gagawa nun at ano yung pamamaraan ng paggagawa nun.
Cha-cha is good by itself. Hindi mo pa nga alam kung anong babaguhin nila, good na siya. In fact, nakikita na natin dito sa People's Initiative. Sa People's Initiative, walang pinag-uusapan na good dyan. Walang pinag-uusapan na may babaguhin para sa kapakanan natin. Walang pinag-uusapan dito na pinaaangat nila ang buhay natin. Ang pinag-uusapan dito lang ay simple, bigyan ng extra powers ang Kongreso. Baka naman nagkukomento ka na hindi mo pa nababasa yung proposition. Sabi ni Jay-Z, kakamping lang po ang puro dada ng dada, sabi ng DDS. O sino naman ang tinuturing mong DDS, Jay-Z? Ha? May issue ka sa DDS? Siguro, wala kang gusto na umasenso tayo. Kasi ang pag-aasenso ng bayan natin, mangyayari lang yan pagka may measure ng pagkakaisa, lalong-lalo na dito sa pagsusulong ng maayos na pagbabago ng saligang batas. Pero gusto mo, divided tayo, kaya nagre-resort ka to labels. DDS ka dyan. Pinlock ko na lang. Nagpa-flood Nawala sa picture si Manang Aimee nang siyang nag-effort para katandem. Bakit mas maepal si Tamba sa ading? Ko alam. Grabe nag-flood yung isa kasi wala na siyang masagot. Merong nag-troll dito. Tapos dahil wala na siyang masagot, puro insulto na lang. Tapos paulit-ulit. So guys, moral of the lesson, don't expose your ignorance by doing things like that. Diba? Tandaan nyo yung no talk, no mistake, ha? Sabi ni Teddy, 1, 2, 3, 4, 5, BBM kasi hinahayaan niya yung pinsan niya dyan sa Kongreso. Siya ang pasimuno sa cha-cha na yan. Akala ko ba, sinasabi nga ng ating Pangulo, walang oras para dyan. Hindi yan priority, pero hinahayaan nga niya. Alam niyo, isang salita lang galing sa kanya, titigil yan Ito, sabi ni Ma'am Gina, we got another one. Inalis ka lang sa Marcos administration. Mali. Nag-resign po ako. Grabe ka na manira. Paninira? Papabayaan ba natin yung ating obligasyon na i-criticize ang gobyerno para magtuwid sila tumama? Hay, grabe ang tao, sabi ni Madam. Hay, grabe naman the ignorance. As if naman we should make pabayaan lang the government to keep making mistakes and not call them out. Di ba naman? Totoo talaga si Tatay Digong, sabi ni Kuya Paul, yikes. Sabi ni Ma'am Anita, lahat naman ng sinasabi ni PBBM, kabaligtaran ang ginagawa niya. Sabi ni Sir Francis, lakas makahuli. Kumukunti na kasi sila Sabi ni Joey, it's not about DDS against kakamping anymore. Kinabukasan natin ang pinag-uusapan, we should all be vigilant. Sabi ni Tej, attorney naman, piso per line yan, incentive niya mag-flood para kumita. Ang syunga din ng strategy kasi pag binlock siya, erase lahat yun. Uy, dumadami na sila. Ito, sabi ni Bryce Killion ng Milagrosa. Hanapin natin yung account mamaya. Sabi niya, kailan po kayo uli masususpend? Sakto bago na CPRA. Syunga-syunga ka talaga. Diba? Syunga-syunga ka talaga. Hindi ako suspendido. Hindi niyo nakita? Nag-file ako ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. And binibigyan nila ng due course. Gusto mo pa? Sige, konti na lang. Ikaw na yung susunod na haharap. Assuming na abogado ka. Kung hindi ka pa abogado, kayang-kaya kang ipa-debar. Kasi stricto na nga Di ba? Galingan mo. Bakit wala pong nagtatanong sa opinion ni BBM sa Chacha? Ano po masasabi niyo sa new DOF Secretary? Kahapon po pinag-usapan namin yung new DOF Secretary, pero yung sa opinion ni Presidente, kasi hindi naman siya sumasagot. Sabi ni Zimrah, watching from the Kingdom of Bahrain, ang hirap sa gobyerno natin, magtanong ka lang, may atraso ka na kagad. Masama bang magtanong ng taong bayan? Talaga? Sabi ni Francis, syunga-syunga, tsaka si Attorney Ahmed may sala nun, di si Attorney Trixie. Hayaan nyo na nga siya. Hi kay Pinoy. Alam niyo, natutuwa ako dito sa sa TikTok. People still ask, hi, how are you? Ang cute talaga. Sabi ni Carlos, tumulong naman po kayo sa Pangulo, wag puro paninira, maganda naman ginagawa niya. O yan kumita ka na, binasa ko. A, paninira ba yung sabihin namin na mali yung polisiya niya? Besides,
Dito ka pa sa live na ito talaga nagsabi ng ganyan. Hindi nga si Presidente Marcos ang pinag-uusapan ko dito eh. Ang pinag-uusapan ko dito, itong People's Initiative. So bakit out of point ka? Ikaw ba ay pakawala ng PCO? Di ba? Isa ka ba dun sa mga yon? O wag mong i-deny. Madali hanapin yung accounts. Nakalista yan. Maganda naman yung ginagawa niya. Sige. Sige. Baka makumbinsi mo sarili mo. Besides, ako pa, kahit kailan di ko siniraan ng presidente. Kahit kailan. Alam niyo kung bakit? Kasi kilala ko siya. Ewan ko kung ikaw, kilala mo, kung na-meet mo na siya. Alam ko na mabuti siyang tao, mabait naman talaga. He has a good heart, may puso para sa mahihirap. Ang issue ko sa kanya yung leadership niya. Kulang. Hindi sumusunod yung mga kailangan sumunod. At ang tingin ko, ang laki ng mga pagkakamaling desisyon. Merong mga tama at pag may tama siya, ilang beses ko pang nilalabas. At sa lahat ng mga vloggers, binigyan ko siya ng isang buong solid na taon plus 4 months bago ako nag-criticize sa kanya. Pag nagkakamali ang mga tao niya, hindi niya kinukorek. Kinu-call out namin yung mga tao niya. Subukan mo naman kasing tignan kung ano yung accomplishment ng DTI. Panayang announce ng trillion na pledges. Hanggang ngayon, walang umuusad. Wala po akong moderators dito sa TikTok ko, kaya ako yung gumagawa. Sabi ni Francis Balahura, exactly yan din yung ayaw ko sa administrasyon niya. Sabi ni Hongbao, ay, ano po kaya ang mga ganap ngayon kung di po kayo nag-resign? Mahirap naman mag-speculate, grabe kayo, hindi natin alam kung anong mangyayari. Di ba? Kasi ano yan eh, parang theory of the multiple universes yan, di ba? Hindi natin alam, baka dun sa ibang universe mas magulo at ako naman ang nabaliw. Sabi ni Ana CH, witness kami dyan, attorney, di ba? Sabi ni Jifeng, we only trust PRD and we only feel secure from harm during his term. Okay? Yep. So kung napapansin niyo, in today's fall adventures, wala po silang bagong pagsulong na argumento. Hindi po nila masalag yung argumento na itong People's Initiative ay calculated para palakasin lang ang powers ng Kongreso para makapag-propose ng pagbabago sa saligang batas. Ulitin ko yan. Ang sole purpose ng People's Initiative is to give extra powers to Congress so that they can control what will be proposed as changes to the Constitution. Ngayon, bago, di ba? So, ngayon, bakit kailangan gawin ng Kongreso yon? Well, for one thing, pwede na nilang i-ignore ang public opinion. Kasi sila at sila lang eh. Walang magpapakyut ng mga senador kasi kahit makinig ang mga senador sa atin, out-shouted and outvoted naman sila. Di ba? Shout out daw kay Stan Sarilla. So yun. Walang nakakasagot nun. Wala man lang nakakapagsabi na hindi totoo yan. They're not trying to do this for the benefit. It's not selfish. Really, it's not. Sabi ni Maria G, I witnessed how you were so objective and how you would give your insights and opinions regarding this administration. I trust you all the way. So yun nga yun. Diba? So, ang galing, ang dami-daming lumilitaw na trolls. Kaya lang yung iba, wala namang sinasabi, paulit-ulit eh. Oh, this is funny. Kinakahiya daw ako ng UP, sabi ni Eating Body. Kailan ako kinahiya ng UP? Maglabas ka ng pruweba dyan. And pag nakita ko yan, maraming salamat. Kung meron man dyan naninira sa akin, pwede ko nakasuhan ng libel. Galingan mo ha. So yun nakikita ninyo, puro personal, walang sumasagot ng mga paghihimay natin dyan sa sa People's Initiative. Yung mga walang ganun, walang substance. Bakit kayo ganyan? Oo nga kuha Paul, wala nga mukhang bagong-bago yung kanyang Sabi ni Bernie Rivera, spokesperson daw yan ng UP. Sabi ni Ma'am Emelinda, thank you for opening our minds. Hi, Luis! Sabi ni Philippine Latest News Today, nag-stem cell therapy daw si Presidente sa ibang bansa. Pre-recorded ang love niya today. Love? Ano yung love? Meron siya, yung kanya live. Yung live niya.
Lower booth ko. Black something. Sa, walang black. That's a gap. So, okay ka na? Okay na? We've addressed your ano, na ano ka ba na? Anong tawag doon? Nasa-stress ka na ba? Ito tatanggalin para mas-stress ka lalo. Sabi ni Abdul Wahab, PI is for personal gain only, proven and tested. Totoo yan. Saan daw po pwede mag-aral ng law na may free tuition? Parang malabo po kasi matupad. Subukan niyo sa UP. Hindi naman free, pero socialized kasi yung tuition namin. Tapos, kung taga Manila ka sa PLM, sabi ni Charlie, second day of super sticker, keep on educating us regarding issues that really matter. Sabi ni Janon, nais bawiin ng ilan sa mga pumipirma para sa People's Initiative bilang pamamaraan sa pag-amyenda sa saligang batas ang kanilang magdagda. Ito'y matapos nilang aminin na hindi sila lubusang naunawaan. Okay. Maaari po silang mag-execute ng mga affidavit. At dun sa kanilang mga affidavit, sabihin nila na ang kanilang pirma ay hindi bunga ng informed opinion. At o kaya nilinlang sila, may niloko sa kanila o whatever. I-explain nila yung circumstances. Remember that that's a sworn statement. At i-manifest nila sa sa COMELEC na hindi po sila hindi po nila maaaring ibilang yung signature nila doon sa 3% or sa 12% na nire-require ng batas. Wait, my cat, wait lang. You wanna meet my cat? Oh my, it's my dog, sorry. Alam nyo, ang dami yeah, I live in a zoo. Lecture naman daw ako sa bar review, election law consti 1. Uy, wag naman. Grabing aral ang kailangan doon. Sabi niya, tama yung magandang question na to. Pinaklose ang program ni PRD sa SMNI kasi parang isa sa mga reasons ang death threat kay Castro. Masama na yung vote ko. Paano ngayon yan, MTRCB or NTC na dismiss ang case ni President Digong? Alright, ganito yan ha. Pwedeng hindi nila bawiin. Kasi administrative yung kaso nila, yung kaso ni Presidente Duterte ay kriminal. And therefore, mas mababa ang, pwede sila, iba yung standards ng ebidensya nila. So, pero pwedeng gawing basihan yon para i-motion for recon yon. Wait lang. One of my dogs is, may tahi siya. So I just had to check on my other dog. Sabi ni Alberto Legislador, dito po sa Visayas, umaarangkada na ang PI. Walang pirma, walang ayuda. So nakaakibat sa ayuda. I think kailangan ng may mag-execute din ng affidavit at i-manifest yung pagsasaksi ninyo sa ganung pangyayari. Sabi ni Stormy, People's Initiative pa rin po ba kung congressman mag-initiate? Pwedeng i-argue na hindi. Ang problema, kailangan patunayan yan. Sabi ni ADCU Studio, at first akala ko yung pinipirmahang People's Initiative ay small news lang. Propaganda para ma-divert ang utak ng tao. Nagulat ako 2 days ago, nag-aabot nanay ko, pirmahan ko daw here sa Bulacan. Diba? Kahit ako nung una, akala ko, iyan mag-prosper. Hindi yan Pero nung binasa ko, kinabahan na ako para tayo, medyo, ganun din yung umpisa ko, na inisip ko, hindi naman prosper yan, pero habang tumatagal, paseryoso ng paseryoso. Tapos naririnig mo, may nagbabayad, may alam nyo yun, suddenly, got real. Dapat kon-kon na lang, sabi ni George Aragon, agree ako dyan, para mas mabilis pag-amend. Para constitutional convention, hindi po mabilis yan. Not necessarily. Marami pong debate dyan. Pero unang-una, wag po kayong magre-rely dun sa mga sinasabi ng mga tao na lalago ang economy
pagka may baguhin tayo dyan sa saligang batas, alamin niyo po muna kung ano yung babaguhin. Hindi po necessarily totoo yan. Alam niyo bang ang tagal-tagal tayong niloloko at sinasabi na itong mga provision na to, these are the things that held us back. Pero pag wala kasing foreign direct investments. Pero pag tinignan niyo po yung negative list at pag tinignan po ninyo kung ano yung talagang nationalized lang na mga industriya sa atin, baka magulat ka. Ang tingin ko dito is, ang pinakapakay nila talaga ay yung foreign ownership of land. Sabi nila, hindi daw mag-i-invest dito ang mga foreign companies unless sila may-ari ng lupa. In what universe is that required? Pwede ang long-term lease. Pwedeng 20 years. Pwedeng renewable. Bakit sasabihin kailangan ng ownership? Diba? Kasi pwede rin naman sabihin ng gobyerno, okay, para may stability. Then, you can, gobyerno ang bibili ng lupa, tapos you rent from us. Maraming work around yan. Pero yan po ang hinahabol nila. It isn't so much the danger are the real estate companies who are interested in making more money. And matagal na po nilang pinagnanasaan ang mga provision na nagkokontrol sa kung sino ang maaaring magmay-ari ng lupa dito sa Pilipinas. Sabi ni pobreng brat vlogger, alam nyo, all issues this time well planned at ang halos lahat ng ito ay mula sa Congress. Yun nga. Exactly. Good job. Sabi ni Avril, sa aming probinsya, talamak ang PI galing sa barangay at ang nakakatawa pa, ang nagpapapirma mga BHW. Ano yung BHW? Ay, barangay health workers? Ala? Sabi ni Mackenzie, may nagpapapirma dito tungkol sa Article 17, Section 1. Yun nga po yung pinag-uusapan namin kanina pa natin. Sabi ni Rimar, never akong pumirma dyan sa PI kasi hindi ako basta-basta nagtitiwala sa ganyan. Correct. Sabi ni Mui, we knew it will happen noong nagpatawag ng meeting ang congressman namin. The following week, ayun, nag-circulate na ang PI. Sabi ni Leo Pred Ngalot, kung mapapasa po ang People's Initiative at mag-charter change, hindi nga natin alam. Itutuloy po ba yung 6 years? Hindi nga po natin alam kasi hindi po nila sinasabi sa atin. Ito na nga yung kasalanan nila sa atin, sir. You can't ask those questions because they are not giving us any information. Dapat ikagalit natin ito. Kaya ka nagtatanong dahil walang impormasyon at wala pong makakasagot niyan. Hindi natin alam. Tinatago nila. May pakunwari silang yung economic provisions ang babaguhin. Pero talaga, wala pong sagot yan. Okay, uulit-ulitin ko to para sa lahat ng mga nakikinig. Hindi po ninyo maitatanong kung ano yung magiging charter change na totoo. Kasi ang People's Initiative ay para lang bigyan ng powers ang Kongreso ukol dito sa pagbabago ng saligang batas. So wala, guessing game lahat yan, bolang kristal, whatever. Walang sagot dyan kasi hindi natin alam. Hindi natin alam kasi inuna nila, kapakanan nila. Hindi natin alam kasi talagang wala silang intensyon na palaganapin ang information campaign so that ignorante tayo tuloy-tuloy at boboto tayo sa kung ano yung gusto nila. That's how bad things are. Ito sabi ni Louis Christopher, Vietnam nga po walang foreign ownership pero ang daming investor. Totoo. Sabi ni Arman, patay tayo kapag foreign ownership of land. Good luck talaga. Sabi ni user 476172, pera natin ginagastos dyan. Sabi ni Jifeng, federalism could have been done during the very first quarter of PRD much better. No, it could not. Kasi nga pinaaral niya. And remember, si PRD isn't the type na magre-rely siya sa ibang taong mag-aaral. Nag-aral din siya. And the way he saw it was that it could not be done. Sabi niya, not even 6 years, hindi magagawa. It has to be done in increments. Hindi yan kakayanin. Because it would cost too much. Gugutumin tayo, walang gagalaw na government projects. Hindi talaga. And sinabi niya, in the bigger scheme of things, it would be better to just, identify which areas we will develop urgency. Make sure pinalalakas natin yung mga pinakamahihinang probinsya. That way, pagka nagka-federalism, mas madali. Just, you know why they're going to win, guys? Because we're not talking about People's Initiative.
You keep talking about the charter change. You keep talking about the provisions that they will change. You're not seeing the problem. The problem is the people's initiative. Pero to answer your question, approval of majority of Filipino voters. Ayan, no, if they succeed with Tambi's initiative, we will heavily campaign, sabi ni Jay, for no votes sa referendum. Yeah. Pwede ba daw TRO ang COMELEC? Pwede, pero hindi pa po involved ang COMELEC. Signature campaign pa lang po. Yes, may FB ako. Tinatanong ni ako si Ninos. Sabi ni Mommy Bell, sa Congress ngayon, minamadali nila ang chacha. Akala mo naman ang tatalino. Grabe kayo. I'm not saying you're not funny. You're vicious, but you're hugely funny. Sabi ni BG lang po, thank you for being one of the voices of our country. Checks and balances to ensure no abuses of powers are being carried out by the corrupt government and must not be tolerated at all costs. Sabi ni Zimra, pag mga mamamayan at foreign investors ang magmay-ari ng mga majority of the lands dito sa Pinas, mas malala pa sa Timawa ang labas. In fact, ang gagawin ng real estate companies dyan, mag-foreign direct investment at kunwari na lang para makabenta ng lupa. Tapos ang masama niyan, pag hindi nila ninagyan ng safeguards, let's say, nalugi yung foreign owner, alis siya, baka kung kanino naman ibenta yan, di ba? If payagan ng foreign investors for land ownership, sigurado tayo na ang magiging squatter. Oo. Kasi tataas ang presyo ng lupa. Di ba? So, yung mga pangarap-pangarap natin na magkabahay at lupa, ay, sa paso na lang po. Sabi ni Kong Marcoleta, amendments lang ng particular article ang pwedeng gawin sa People's Initiative at di pwede palitan ng buong Constitution. Tama po ba? Opo, pero ulitin ko yung sinasabi ko. Yung People's Initiative po ay isa lang, amyenda lang siya. Isa lang provision, Article 17, Section 1 lang po. Kaya nga po, hindi na dapat pumapasok sa usapan yung People's Initiative ay revision, hindi pwedeng revision, amendment lang. Kasi nga po, tama naman yung pag-propose nila, amyenda lang ng isang provision. Ang problema, gagamitin nila ngayon kung ibibigay, gagawad natin yan sa mga kongresista. Ngayon na ito. Sabi ni user, bakit po kaya parang wala lang kay PBBM may ang tungkol sa PI? Kasama ba siya sa pagsusulong nito? Well, hindi siya tumututol, which means na pumapayag siya. Di ba? Sabi ni, last 3 questions po, kasi naubos na yung boses ko. Sabi ni Mallet, hi Mallet, kung matatalino yung mga nasa Congress at Senado, dapat within a year may improvement na, pero bulsa ang nag-improve. Ala, di ba? Nakakaloka. So, hindi po ba ma-veto ang PI ng presidente when the worst is to come? He vetoes a law, and I assume that it's going to be a law. Yes, he does get a veto, pero I don't know about that. I have to double check, ha? Kailangan ko i-double check yan. I don't think so. Magandang gabi kay William. Sabi ni Ginapiko. Anong masasabi mo sa pasabog ni Harry Roque? Which one po? Ang dami niya pong pasabog. Ayon sa pirma? Expected naman po yun. Kasi nga, ganito. Nung tinanong si Attorney Alex Avisado dun sa kanyang interview, dahil sila nga yung nagbayad nung mga ads, ayaw niyang sagutin ng diretso kung involved sila dun sa People's Initiative. Kaya alam na natin. Bakit po kaya parang wala nasagot ko na yan. Sabi ni Sinag, hello, na-miss ko mag-join sa live mo. Too late na ba ako? Andito ka kanina, di ba? Sabi ni PI, nakausap, may konti pang time. Sabi ni PI, nakausap ko ang Indonesian friend ko. Sabi niya, dwindling na din popularity ni Widodo dahil binago din daw nila ang consti nila to allow yung anak ni Joko to run as VP kahit na 36 years old pa lang. Hala!
Grabe, no? Sabi ni Ma'am Johnny, amenda ng HOR yung term of office nila, balak nga gawing 5 years tapos 2 terms daw. Eh di 10 years na agad yun, hindi pa natin alam kung matatagdagan pa yan. Baka ba dagdagan pa yung number of congressmen para masama na yung mga kamag-anak incorporated. Sabi ni DK, I noticed some YouTubers are using your content. Are you okay with that? I'm okay as long as it is only an excerpt and that they put in a link. So, paki-call out na lang kung walang link. Yun na, pumapayag ako, excerpts with links. Pero kung buong-buo yung content na nire-repost nila, magkakaproblema talaga kami. Wala po kayong topic outside sa PH like South Africa filed the case in the ICJ, sabi ni Just Marvel. Actually, pinag-usapan kasi na namin sa Karambola. But kung gusto ninyo, mag-usap tayo, isama natin si SAS sa pag-usapan natin yan. Maganda yan kasi sa ICJ sila nag-file, hindi yan putyo-putyo na court gaya ng ICC. Ganda yung mga opening statements, tsaka ang tibay din. Bilib din ako sa Israel You gotta hand it to them. Yung defense nila is ang defense nila is self-defense. Nag-fail na yan sa US versus Nicaragua. Ewan ko dito, tingnan natin. Sabi ni Happy Fam, sige nga po para ma-inform tayo. O sige, i-schedule ko, sabihan ko si Sas na mag-live tungkol dyan. Siguro, baka, tech check natin ha, kasi busy din ang lola nyo, baka nagsusulat ng paper, problema natin. Kakahiya, di ba? Sabi ni Mami Bell, sana po huwag kayong mapapagod mag-live, ang dami kong natututunan. Sana masanay po kayo na minsan, passionate ako, medyo tumataas yung boses ko, kasi, alam niyo yan, minsan nakakapikon yung gusto mong ulit-ulitin mo na lang yung point mo. Okay, last two na naman. Mangyari na ba magbardagulan ni Natambi versus Digong kung mag-parliamentary system like Sunak versus Starmer? Well, as of recent announcement ni former President Duterte, retired na siya from politics. Pero you never know, di ba, kung anong mangyayari. Kasi sinasabi naman niya, minsan-minsan nagbabago din siya ng isip. So, let's see. Sabi ni Ferdinand Manuel, oo naman, attorney tao lang. Oo, pero I really don't like it As much as possible, alam niyo, when I lose my temper, it's because the issue is so important. Grabe yung nakikita ko kasi yung mga taong hindi na natin pinagkakatiwalaan, dadagdagan pa natin ng powers. Sabi ni Doris, wag mo na mag-end day off niya. Madam, naubos na yung yung boses ko. Tumataba nga ako kakainom ng hot chocolate kasi para sa boses ko, kaya lang grabe, kailangan mamili ako. Sabi ni CRTV, sanay na kami kung naka-erudite mode kayo, pero laking pasasalamat namin, especially sa mga hindi taga Maynila, na inform kami sa lahat ng nangyayari. Uy nako, salamat at may kausap din ako. Alam niyo kung bakit? Parang ang feeling ko, kung hindi ko naman kayo makausap tungkol dito, or kung hindi ako makapag-live, baka sumabog yung isip ko, yung utak ko kakaisip sa mga ganito. Diba ang hirap? Parang sama ko, shinare ko pa talaga yung sama ng loob. Kaya lang, parang diba, parang ang feeling ko, hindi magbabago unless informed lahat. At pag informed lahat, alam natin kung or at least one of you might be able to come up with a creative idea kung paano rin natin masasalubong yung mga ganitong problema. Sabi ni Carlos Miguel, kagandahan ng parliamentary form of government kasi wala ng Mr. Chair, excuse me Mr. Chair, contempt na Mr. Chair. Hindi natin alam yan. We don't know that because we can make a completely different kind of parliamentary system. Remember, pag binago natin yung sistema, yung gagawa ng mga detalye, kung tatakbo din itong mga kongresista, sila pa rin yan. At gagawa sila ng mga rules na kahit hindi na totoong parliamentary, ipapasok pa rin nila yan. So, hindi talaga ako nag-hope na itong, lalong-lalo na't hindi pinag-uusapan kung ano ang huling magiging forma ng ating ng mga proposals. Sabi ni Sinag, not related sa topic, pero anong meaning ng logo mo at name mo? Okay. Luminous siya. It used to be my art page. Pero marami kasi akong friends from different political persuasions. When I started talking so much about politics, Presidente Duterte na upset yung mga dilaw kong friends.